Magandang araw mga kabuhay. Magpurga po tayo ng ating mga alagang baboy dahil 5 days na ngayon after feeding transition. Galing kasi sila sa starter at ngayon ay mag-change feeding na tayo into grower, kaya magpurga tayo ng 1 ml sa bawat alaga nating baboy para naman mawala ang mga bulati or bakterya na nasa kanilang katawan before natin ipagpatuloy ang ating pagpapakain ng grower. 1 ml lang po ang ating gagamitin sa bawat baboy. Pakainin muna natin para hindi tayo mahirapan sa pag-inject, para kusa silang lalapit sa atin. Ayan na, unahin natin itong pula. Ganyan lang, hawakan lang natin yung tinga dahil talagang napakabigat at napakalakas nilang gumalaw, kaya kailangan hawakan natin sila ng mabuti. At ayan, lagyan na natin ng ating pambansang pangmarka. Yung panggatong lang po ang gamit natin, okay lang yun. Diyan lang natin ilagay sa may likuran nila, sa may gitna. Nakita nyo yung marka yan, yung may mga itim na yan. Tapos na yan na-injikan. Pag maglagay tayo ng pangmarka, siguraduhin po natin na nasa likuran talaga. Huwag dyan sa may uluhan at sa kilid dahil maiiris yan. Pag maiiris yan, nako, napakahirap tandaan kung sana yan ang tapos na ma-injikan. Bawal naman yan ma-double inject dahil masisira yung alaga nating baboy. Ngayong araw po na ito ay May 2. Ngayon po ang pangalawang buwan nila mula walay, kaya nag-inject tayo ng purga. Ang gamit po natin ay ivermectin. Tayo lang rin po ang nagpupurga dahil nagpaturo po tayo sa mga technician. Dati kasi yung may isipa, natatakot ako baka mahawa yung mga alaga kong baboy dito, kaya nagsisikap talaga ako na kahit na ganun ay matuto ako mag-inject at mag-alaga sa aking mga baboy para hindi napupunta dito mga technician dahil ang mga technician kasi kahit saan yan pupunta doon sa mga may mga alagang baboy. Tapos siyempre hindi natin maiwasan mag-isip na baka madala nila ang mga sakit dito sa ating mga kulungan. Kaya tayong mga may alagang baboy, magsisikap rin naman tayo na matuto sa mga sa mga ginagawa ng mga technician. Ako lang dito kasi sa aking baboyan, ako lang nag-i-inject, ako rin ang nagkakapon, ako nagpuputol ng ngipin at ngipin at yung buntot ng aking mga alagang baboy. Nagpapaanak ako rin nag-iay. Noon hindi ako marunong gumawa ng mga ganun, pero nagsisikap talaga ako para hindi naman madapuan ng sakit ang mga alaga kong baboy. Sa awa ng Panginoon, magpa 5 years na akong nag-alaga, hindi naman na nagkasakit ang mga alaga ko dahil inaalam ko talaga kung paano alagaan ito. Ayan, lalagyan na natin ng ating pambansang panggatong ng ating alagang baboy para malaman naman natin kung saan na dyan ang tapos na ma-injectan. Maglalagay na naman tayo ng 1 ml dahil may natira pang hindi na-injectan. Pag ganito nakalaki kasi ang alaga nating baboy, tapos kung mag-inject tayo, napakahirap dahil hindi na natin maaangat yung katawan nila, at hindi tulad noong biik pa dahil iangat lang natin okay na. Tapos ngayon tingnan mo, magpupumiglas talaga sila. Minsan nga yung needle ay nababali. Okay na po, natapos na po natin lahat. Yan lang gamit natin yung panggatong. Kung mayroon po kayong mga katanungan at karagdagang kaalaman, pakilagay na lang po sa baba para mabasa ko po mamaya at masasagot ko po lahat. Pagkatapos po natin gamitin yung needle,
kailangan lalagyan natin ng takip bago natin itapon sa tamang tapunan. Huwag na natin gagamitin uli yung needle. Maraming salamat.